Tikman natin. Natikman ko na pala. Ngayon ang itsura niya, oh. Ito yung naman ng ano, ng advent calendar. Yung mga laman, yung binili ito ng aking anak na regalo sa amin. Kasi bawal sa amin yung mga matatamis. So, yung nakalagay dyan, may mga nuts. At ito yung unang door. Ayun naman ang asawa ko kasi matamis daw. Ako okay lang. Hindi naman ako masyadong nag-ano na. Asawa ko lang kasi nagpapapayat siya. Ayaw niya ng maalat at tamis. Yung tubigan ko. Ang laki. December na mga sangkay. Magkwentuhan muna tayo ngayon. December na. Ang lungkot dito. Lalong-lalo na nawala yung aking ina. Noong September na bigla ang nagkasakit. Tapos bigla din siyang nawala. So, bigla din kami umuwi ng Pilipinas. Tapos, ang nakakalungkot doon, yung, ang nakakalungkot doon, yung hindi ka man lang nahintay, na pag-alis mo dito, na excited ka na makita mo yung nanay mo dahil nga, yun, nahirapan siya, gusto mo siyang mayakap, gusto mo siyang damayan sa kanyang paghihirap, sa kanyang sakit. Tapos, wala ka pa nga, hindi ka pa nga dumadating yung iniwan ka na. Yung parang ang sakit-sakit na hindi mo maintindihan yung sakit na maraming mga panghinayang sa buhay. Kasi syempre, matagal kong hindi nakikita yung mga magulang ko, yung taon muna bago mo makita. Dahil nga, nasa malayong lugar. Parang nang lungkot, super lungkot. Sana na ilang ilang araw, ay ilang oras, mayayakap mo na siya, yung excited ka na. Tapos pagdating ng wala na, nasa bangkay na. Parang kakaibang, parang hindi ka mapaniwala. Sinundo ako ng kapatid ko sa airport na parang, tapos yung tuwang-tuwa ka, nauwi ka na, ganito makikita mo na sila, yung mga magulang mo, yung nanay mo, na lalo ng nanay mo na may sakit. Tapos, ipapasalubong sa'yo ng kapatid mo na, uy, si nanay. Sabi ko, bakit? Anong nangyari kay nanay? Yung, yun nga, wala na siya. Parang sa akin lang, joke lang ba? Parang, ha? Huwag niyo akong bibiruin ng ganyan. Kasi umalis ako, nandyan si nanay. Tapos, ngayon, ilang oras lang naman yung flight. Isang araw lang mahigit. Tapos, ikikwentuhan niyo ako ng ganyan. Yung parang, para sa akin, hindi talaga ako makapaniwala ng ikinikwento sa akin ng kapatid ko na yun pala talaga na kaya kasama yung isa kong kapatid na lalaki. Sabi ko, totoo ba? Hindi lang siya hindi lang siya nagsasalita yung kapatid ko na. Kaya pala pagdating ko, ang unang sumalubong talaga sa akin yung brother-in-law ko, yung Italiano na asawa ng kapatid ko. Niyakap ako na sobrang yakap naman yun. Sabi ko, ha? Di parang itinulak ko pa nga Sabi ko, parang ibang yakap na to Yung pala na alam niya na wala na si nanay. Alam niya yung masasaktan din ako. Doon ko lang pero wala siyang sinabi. Niyakap lang ako ng mahigpit na hindi ko maintindihan. Hanggang sa inano ko siya parang, tama na yung ganun. Kasi hindi ko naman alam Yan, sinabi sa akin ng kapatid ko. Doon na ako na umiyak ako pero hindi ko yung hindi ko na ganun ang mangyayari kasi
Pero may pag-ano ako kasi hindi naman sila tumatawa at saka hindi naman joke ng ganyan, no. Hindi ko lang masyadong matanggap na gano'n nangyayari, no. Parang para sa akin, hindi ko alam. Parang nagkaroon ako ng blockade, nag-block yung aking ano na. Tapos pagdating namin sa bahay, doon nakita ko na yung daming, sabi ko bakit ang daming tao? Siguro hindi nga nagjo-joke yung kapatid ko at saka bakit siya magjo-joke nga ng ganyan. Hindi naman kami sa tagal ng na binayahin namin, hindi kami masyadong nag-uusap ng kapatid ko kasi yun nga, parang malungkot sila, malungkot rin ako na, pero hindi kami nag-uusap. Hindi ko, sinasabi ko lang na hindi totoo yan. At yun nga, pagdating ko sa bahay, nang nakita ko yung nanay ko na nandoon, nakaburol, tapos ang daming-daming tao, nandoon yung mga lahat ng mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, mga pamangkin, mga pamilya, yung mga uncle, mga nandoon na. Tapos nung nakita ko na si nanay, yung parang para sa akin, na-shock pa rin ako, hindi ko talaga alam. Para sa akin, parang natutulog lang siya kasi ang ganda ng nanay ko nung ano siya, ang ganda ng dress, inunahan nila ng aking kapatid. Minayos nila yung ano ni nanay. Parang natutulog lang siya. Talagang sabi ko, ano ba yan? Kung pwede lang ito buksan ko. Hinahanap ko talaga yung ano yung pwedeng buksan. Kaya lang bawal naman buksan yung ano kasi may ano yung binal sa marba. Ang ginawa ko, pinuntahan ko na lang si tatay kasi gusto kong yumakap, gusto kong may mahawakan. Si tatay na lang yung pinuntahan ko, hinawakan ko dahil hindi ko naman mayakap si nanay na doon sa ano. At yung ang sakit-sakit, hindi pa rin ako makapaniwala. Ilang araw ko bago na-realize na wala na si nanay. Yung hindi na talaga siya babangon, na hindi ko na siya mayayakap, yung mga ganyan. Hanggang sa bali 6 days yung nanay ko sa 6 days yung nanay ko sa bahay, nakaburol. Nung 5 days before, nung ilalibing na sana si nanay kinabukasan, mayroon naman kaming balita na galing sa Germany, galing sa Austria, doon sa kamag-anak ng asawa ko na namatay yung kanya nanay ng asawa ko kasi kasama ko yung asawa ko sa pupunta sa Pilipinas. Namatay naman yung nanay ng asawa ko, yung mother-in-law ko. Kaya sobrang sakit, doble-doble talaga yung sakit na niramdaman namin. Ng asawa ko, tapos ako. Tapos balak namin 3 weeks kami sa Pilipinas dahil nga gusto namin din makasama pa yung tatay ko, nandun pa mga kapatid ko. Pero ang ginawa namin, dahil isa na rin kadahilanan dahil nagtatrabaho pa yung aking asawa at wala na rin fresh sa trabaho. So ang ginawa namin, nagbook kami ng ticket 1 week before, bali 2 weeks lang kami doon imbis na 6 weeks, 3 weeks. 2 weeks na lang kami. Bumalik kami ng Germany at naman, sinunog naman yung nanay na niya, kaya naghihintay pa rin kami ng mga appointment kung kailan pwedeng ilibing. So nag-stay muna kami dito sa bahay. Tapos saka kami pumunta ng Austria, bali 1 week kami nag-stay dito kasi yung libing matagal pa. Dahil kailangan na asikasuhin, susunugin, tapos yung mga papilis, mga ganyan, maraming mga kakailanganin din, kaya hindi siya na ilibing kaagad. At yun din ang wish ng nanay niya na na sunugin yung kanyang katawan para pero sa cemetery siya inilibing sa cemetery din, kasama yung kanilang bali isang yun. Yung isang libingan, maraming tao sa loob ng libingan na yun. So yung kanya abo yung inilagay, so maliit lang naman. Pero kailangan buksan yung tapos balik na lang ulit.
At mayroon din misa, ganyan. Yung kagaya ka nanay, may misa din. Tapos, yun. Yun ang nangyari. Gusto ko lang i-share sa inyo mga sangkay kung bakit nawalan na ako din ng gana mag-post ng parang naano ako. Tapos parang nanghina na kung kailan nandito ka sa Germany, nakabalik na, yung doon mo malalaman yung marirealize na ano na malungkot kasi dito may lamig, tapos mga sarado yung mga bintana, talagang tahimik. Mas ano ako doon, yung naalala ko yung nanay ko na ang lungkot. Kagaya nung ngayon magde-December na, tapos bibigay ako ng regalo, mga ganyan, masaya silang kausap. Yung ngayon wala ka nang makakausap. Si tatay mahina na rin, hindi na masyadong makausap dahil nakahiga lang. Pero nakakausap naman, nagkakaintindihan naman kami. Tapos yun lang, mga sangkay, gusto ko lang i-share kung ano nangyari sa amin na sobrang sakit. Grabe. Doble-doble pang sakit. Kaya, yan lang po. Share ko lang. Bye-bye. God bless.